Isang nakakabinging kulog ang yumanig sa buong barong-barong, kasabay ng biglaang pagtagas ng tubig-ulan mula sa butas-butas na yero sa tapat mismo ng higaan ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Nico at mabilis na dumapo ang tingin niya sa orasan. Ito na ang araw na maaaring bumago sa kapalaran nila o ang araw na tuluyan silang lulubog sa miserableng buhay na ito. Agad na kumuha si Nico ng palanggana upang saluhin ang tumutulong tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa ginaw, kundi sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niyang humihinga ng payapa ang kanyang nanay Lita. Ang interview ngayong umaga sa Theodoro Group of Companies ang tanging pag-asa niya para maibili ito ng gamot. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nico, anak, paos na tawag nito. Huwag kang mag-alala sa akin. Galingan mo. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Pilit nang ngumiti si Nico habang inaayos ang kaisa-isa niyang disenteng long sleeve. Ito ang damit na pinag-ipunan pa niya ng 3 buwan, ang kaisa-isang baluti niya sa labanang ito. Pangako. Nay, pag-uwi ko, may trabaho na ako. Magiging okay na tayo. Bulong ni Nico sabay halik sa noo ng ina. Huminga siya ng malalim at suot ang kanyang sira-sirang sapatos na tinakpan lang ng shoe polish ang mga bitak. Sumabak siya sa digmaan ng Maynila. Sa labas, tila galit ang langit. Ang kalsada ay naging ilog ng maitim na tubig. Siksikan ng mga tao sa gilid ng daan, nag-aagawan sa mga jeep na punuan na. Basang-basa na ang payong ni Nico, pero maingat na maingat siya. Niyayakap niya ang kanyang briefcase sa dibdib para hindi ito mabasa, habang iniingatan ang kanyang puting polo na huwag matalsikan ng putik. Kailangan niyang magmukhang kagalang-galang. Kailangan niyang magmukhang hindi galing sa squatter. Pagtawid niya sa isang intersection, nakita niya ang gulo. Ang mga sasakyan ay walang pakundangan kung humarurot kahit baha. Sa gitna ng tawiran, may isang matandang babae. Nakasuot ito ng duster na kupas at may hila-hilang sako na puno ng mga basyo ng bote. Lola, gusgusin, at halatang nalilito. Biglang bumusina ng malakas ang isang truck. Sa gulat ng matanda, natisod ito at bumagsak sa gitna ng kalsada. Tumilapon ang mga laman ng sako niya sa maruming tubig. Tabi! Tabi kayo dyan! Sigaw ng isang driver pero walang tumulong. Napatigil si Nico. Tumingin siya sa kanyang relo. 45 minutes na lang bago ang interview. Kung tutulong siya, mababasa siya. Kung hihinto siya, baka malate siya. Naalala niya ang mukha ng Nanay Lita, ang hirap ng buhay nila. Ang trabahong ito, ang tiket nila paalis sa impyernong ito. Hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataong ito para sa isang estranghero. Tumalikod si Nico at humakbang palayo. Pero narinig niya ang mahinang daing ng matanda kahit nilalamon ito ng ingay ng ulan. Napapikit si Nico. Alam niya ang pakiramdam na walang nakakakita sa'yo. Ang pakiramdam na basura ka lang sa paningin ng iba. Bahala na, bulong niya sa sarili. Mabilis pa sa 4:00, tumakbo si Nico pabalik sa gitna ng kalsada. Hinarang niya ang kanyang sarili sa paparating na mga sasakyan. Lola, halika po. Delikado dito. Sigaw niya. Inalalayan niyang tumayo ang nanginginig na matanda. Ang dumi ng kamay nito ay dumikit sa malinis niyang polo. Pero hindi na yon ininda ni Nico. Ang mahalaga ay mailigtas niya ito. Dahan-dahan. Silang naglakad patungo sa bangketa. Nakahinga ng maluwag si Nico. Ligtas na sila. Tiningnan niya ang kanyang damit. May kaunting dumi pero kaya pang punasan. Aabot pa siya. Ngumiti ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Salamat, iho. Aakmang sasagot sana si Nico nang biglang may humarurot na itim na SUV sa tapat nila. Hindi ito prenomeno kahit nakitang may tao sa gilid. Bumulusok ang gulong nito sa isang malalim na lubak
na puno ng itim na tubig baha. Blag. Isang malaking alon ng maitim, mabaho, at malapot na putik ang tumalsik pa itaas. Hindi nakaiwas si Nico. Naramdaman niya ang malamig at lagkit ng tubig kanal na bumalot sa kanyang buong katawan. Mula sa kanyang buhok, tumulo ang maitim na likido pababa sa kanyang mukha, sa kanyang leeg, at sa kanyang pinakaiingatang puting polo. Tumigil ang mundo ni Nico. Ang damit na simbolo ng kanyang pangarap, ngayon ay kasing itim na ng putik sa kalsada. Ang briefcase niya ay basang-basa rin. Tumingin siya sa papalayong SUV at pagkatapos ay sa orasan niya. 15 minutes na lang. Nakatayo siya doon basang-basa, amoy kanal, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nanunuya sa kanyang kamalasan. Para siyang sinampal ng hangin mula sa malakas na aircon nang bumukas ang automatic glass doors ng Theodoro Tower. Isang matinding katahimikan ang sumalubong kay Nico, kabaligtaran ng maingay at magulong kalsada sa labas. Ang lobby ay parang palasyo. Ang sahig ay gawa sa puting marble na kasing kintab ng salamin. Sa gitna, may malaking chandelier na kumikinang. Napalunok si Nico. Bawat hakbang ng sira at basang sapatos niya ay lumilikha ng nakakainis na tunog. Squeak-squeak na umaalingaw-ngaw sa buong labi. Mas masahol pa, bawat tapak niya ay nagiiwan ng maitim na bakas ng putik sa malinis na sahig. Hingal na hingal siya, habang akay-akay pa rin ang matandang babae na nanginginig sa ginaw. Hep, hep! Sandali lang! Isang malaking security guard ang humarang sa kanila. Nakapamiwang at nakakunot ang noo. Saan kayo pupunta? Hindi ito charity ward o shelter. Doon kayo sa labas. Bulyaw ng guard sabay turo sa pinto. Hinawakan ng mahigpit ni Nico ang briefcase niya. Ramdam niya ang init ng tingin ng mga receptionist at ilang empleyadong dumadaan. Sir, may interview po ako. Interview, 9 a.m. kay Sir Marcus. Sagot ni Nico. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang tuhod. Tiningnan ng guard si Nico mula ulo hanggang paa. Tumingin ito sa basang buhok ni Nico, sa puting polo na may malaking mantsa ng itim na putik sa dibdib, at sa matandang gusgusin na nakakapit sa braso niya. Tumawa ng mapakla ang guard. Interview? Sa itsura mong yan, mukha kang naligo sa imburnal tapos mag-a-apply ka dito? Sir, naaksidente lang po sa labas. Tinulungan ko lang si Lola. Paliwanag ni Nico. Please sir, kailangan ko lang makaakyat. Ito po ang ID ko. Nasa listahan po ako. Tumingin si Nico sa matanda. Nakayuko ito. Parang nahihiya na siya ang dahilan ng gulo. Iho, iwan mo na ako. Bulong ng matanda. Umiling si Nico. Hindi Ella, dito lang kayo. Hinarap niya ulit ang guard. Sir, maawa na po kayo. Paupuin niyo lang po si Lola dito sa gilid, kahit sa sulok lang. Babalikan ko siya pagkatapos ng interview. Hindi po siya manggugulo. Pumuntong hininga ang guard, halatang nandidiri, pero ayaw na ring gumawa ng eksena dahil may ilang bisita na napapatingin. Doon, turo ng guard sa isang bench, malapit sa basurahan sa dulo ng lobby. Ilagay mo siya doon, pero kapag nangamoy yan o nagkalat, kaladkad ko kayong dalawa palabas. Salamat, sir. Salamat po. Mabilis na iniupo ni Nico ang matanda. Dito lang po kayo, La. Babalikan ko kayo. Pangako. Tumakbo si Nico patungo sa elevator. Iniinda ang mga matang mapanghusga na sumusunod sa kanya. Pagdating sa 15th floor, dumiretso agad siya sa comfort room. Humarap siya sa salamin at halos maiyak sa nakita. Ang puting polo na pinag-ingatan niya, ngayon ay parang basahan na. Kumuha siya ng tissue at binasa ito sa gripo. Kuskos, kuskos, kuskos. Pero sa halip na mawala, kumalat lang ang itim na mantsa. Naging kulay kape ito at mas lalo pang nagmukhang dumi. Tumingin siya sa orasan. 2 minutes left. Wala na siyang oras. Wala na rin siyang ibang damit. Pumikit si Nico ng mariin. Para kay nanay. Para kay nanay.
Inayos niya ang kanyang buhok gamit ang mga daliri, huminga ng malalim, at lumabas ng CR. Pagpasok niya sa waiting area ng HR department, tumigil ang mundo. May 5 aplikante na nakaupo. Lahat sila ay nakasuit, mababango, may hawak na mamahaling gadgets at mukhang anak mayaman. Nang pumasok si Nico, sabay-sabay silang napalingon. Ang isang babae ay nagtakip ng ilong. Ang lalaking nasa dulo ay lihim na kinuha ang bag niya at inilayo kay Nico, na para bang may nakakahawang sakit si Nico. Walang maupuan, kaya tumayo na lang si Nico sa isang sulok, yakap ang kanyang folder para takpan ang mantsa sa dibdib. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa basang damit niya, pero mas malamig ang pakiramdam ng kahihiyan. Gusto na niyang tumakbo palabas, gusto na niyang maglaho. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas ang isang lalaking nasa mid-40s. Naka-designer suit, makintab ang sapatos, at may suot na mamahaling relo, si Marcus, ang HR director. Ang tingin ni Marcus ay parang agila na naghahanap ng mabibiktima. Binasa niya ang hawak na papel, tapos ay iginala ang tingin sa mga aplikante. Huminto ang tingin niya kay Nico. Nanlaki ang butas ng ilong ni Marcus. Dahan-dahan, isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Nico de la Cruz? Tawag ni Marcus. Humakbang paitaas si Nico. Ako po, sir. Tiningnan siya ni Marcus mula sa basang buhok hanggang sa sapatos na maputik. Iho, sabi ni Marcus sa boses na sapat lang para marinig ng lahat sa kwarto. Nilinaw ko sa job posting na accounting staff ang kailangan namin. Lumapit si Marcus ng kaunti at tinakpan ang ilong gamit ang panyo. Hindi tagalinis ng inidoro. Sigurado ka bang nasa tamang building ka? Nagtawanan ng ibang aplikante. Pagpasok pa lang ni Nico sa loob ng opisina, sinalubong na siya ng amoy ng mamahaling leather at matapang na cologne. Napakalawak ng kwarto. Ang mga pader ay gawa sa salamin. Kita ang buong skyline ng Makati. Pero sa paningin ni Nico, para itong isang kulungan kung saan siya ang lilitisin. Naupo si Marcus sa kanyang swivel chair. Hindi niya inalok si Nico na maupo. Sa halip, kumuha ito ng isang can ng air freshener mula sa drawer. Psst! Psst! Nag-spray si Marcus sa hangin sa pagitan nilang dalawa habang nakatingin ng diretso sa mata ni Nico. Para bang isang malaking virus, si Nico na kailangang bombahin ng gamot. Alam mo ba kung magkano ang suit na suot ko? Basag ni Marcus sa katahimikan. Napahigpit ang hawak ni Nico sa strap ng kanyang bag. Hindi po, sir. Sagot niya ng mahina. Mas mahal pa ito sa bahay niyo. Sambit ni Marcus ng walang kiyeme. Kaya naiintindihan mo siguro kung bakit ayaw kitang lumapit sa akin. Baka makahawa ang amoy mo. Parang sinaksak ang dibdib ni Nico. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing naligo siya, na nagsuot siya ng pinakamaganda niyang damit, na tumulong lang siya sa kapwa kaya siya nagkaganito. Pero kailangan niya ang trabahong ito. Para kay nanay. Sir, humihingi po ako ng paumanhin sa itsura ko. Nanginginig na paliwanag ni Nico. May tinulungan lang po akong matanda sa labas. Na-aksidente po kami. I don't care. Putol agad ni Marcus. Tamad na tamad itong sumandal sa upuan at ipinatong ang mga paa sa mesa. Ang trabaho ng accountant ay precision, kalinisan, detalye. Kung sarili mo ngang itsura, hindi mo maayos, paano pa kaya ang pera ng kumpanya? Sir, summa cum laude po ako. Mabilis na depensa ni Nico. Kinuha niya ang folder mula sa bag. Nasa top 10 po ako ng board exam. Kaya ko pong magtrabaho. Kahit anong ipagawa niyo. Inabot niya ang folder kay Marcus. Basa ang gilid ng folder. May mantsa ng putik ang pangalan niya sa harap. Tinitigan lang ito ni Marcus na para bang may dumi ng hayop sa mesa niya, gamit ang dulo ng 2 daliri. Ang hinlalaki at hintuturo lang. Pandiring dinampot ni Marcus ang folder. Itinaas niya ito sa ere. Tumulo ang ilang patak ng maruming tubig mula sa folder papunta sa makintab na mesa. Nakikita mo ba ito? Tanong ni Marcus. Ito ang representasyon ng buhay mo. Madumi.
walang ayos, basura, at sa harap mismo ng mga mata ni Nico, binitawan ni Marcos ang folder, hindi sa mesa, kundi sa basurahan, sa paanan nito. Plak! Dinig na dinig ni Nico ang pagbagsak ng resume niya sa loob ng trash bin. Ang papel na naglalaman ng lahat ng puyat, pagod at pangarap niya, itinapon lang na parang balat ng candy. Nanlabo ang paningin ni Nico. "Sir, pangarap ko po ito." Garalgal na ang boses niya. "Kailangan lang po ng nanay ko ng gamot. Parang awa niyo na. Bigyan niyo ako ng chance. Maglilinis ako ng opisina niyo kahit ano po. Basta tanggapin niyo ako." Tumawa si Marcos, isang tawang malamig at walang puso. "Ito ang problema sa mga katulad niyo eh," iling ni Marcos. "Sinasanto niyo ang awa. Dito sa Theodoro Group, ang kailangan namin ay winner, hindi beggar." Tumayo si Marcos at inayos ang kanyang coat. "Tapos na tayo. Alis." Hindi gumalaw si Nico. Nakako ang mga paa niya sa sahig, mabigat ang dibdib, puno ng galit na hindi niya mailabas. Ang pagtataboy na ito ay hindi lang basta rejection. Pagtapak ito sa pagkatao niya. Dahil hindi umalis si Nico, pumuntong hininga si Marcos at pinindot ang intercom sa kanyang mesa. "Security!" Utos ni Marcos sa mikropono habang nakangisi kay Nico. "Pakiakyat dito sa office ko. Ngayon na. May basurang kailangang ilabas." Sa pinakamataas na palapag ng Theodoro Tower, sa loob ng executive penthouse, hindi marinig ang ingay ng bagyo. Ngunit mas malakas ang bagyo sa loob ng dibdib ni Chairman Antonio Teodoro. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng bilyong-pisong kontrata, ay nanginginig ngayon habang hawak ang isang framed picture ng kanyang ina. "Sir, negative pa rin po sa mga nearby hospitals," ulat ng kanyang secretary na namumutla na sa kaba. Wala ring report sa police station. Bumagsak si Antonio sa kanyang upuan. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang nanay niya. Ang kanyang nanay Ising. May Alzheimer's ito. Tumakas ito kaninang umaga habang abala ang mga nurse. Sa lakas ng ulan at baha sa labas, alam ni Antonio na bawat segundong lumilipas ay maaring maging huli na. Bumukas ang pinto. Pumasok ang head of security. Bit-bit ang isang tablet. "Chairman, may nakita po kami sa CCTV ng street camera sa kanto," hingal na sabi nito. "Rewind ko po sa 8:45 a.m. Mabilis na kinuha ni Antonio ang tablet. Sa malabong video dahil sa ulan, nakita niya ang isang matandang babae na nakadapa sa gitna ng baha. Napasinghap si Antonio. "Nanay." Nakita niya ang mga sasakyang iiwas lang, ang mga taong walang pakialam. Parang dinudurog ang puso ni Antonio. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng nagtinda ng basahan para mapag-aral siya, ngayon ay tinatrato na parang basura sa daan. At biglang may isang lalaki, isang payat na lalaki na may bitbit na briefcase. Nakita ni Antonio kung paano nito hinarang ang sarili sa mga sasakyan, kung paano nito inalalayan ang kanyang ina kahit na tumalsik ang maitim na putik sa kanila. "Sino to?" tanong ni Antonio. Ang boses ay garalgal. "Nag-check po kami sa lobby camera, sir," sagot ng security head. Dinala po niya si Ma'am Ising sa loob ng building natin. Nasa building siya? Biglang tumayo si Antonio, nabuhayan ng dugo. "Nasaan ang nanay ko?" "Nasa lobby po, sir. Nakaupo sa may gilid. Ligtas naman po pero..." "Pero ano?" Nag-alinlangan ng guard. "Yung lalaking nagligtas sa kanya. Umakyat po sa HR. May interview daw." Kumunot ang noo ni Antonio. "Interview?" Mabilis niyang nilapitan ang kanyang desktop computer. May access siya sa lahat ng kamera ng kumpanya, kabilang ang mga hidden camera sa loob ng mga opisina para sa quality assurance. Binuksan niya ang feed ng HR Director's Office. Doon, nakita niya ang lalaking nagligtas sa ina niya. Basa, nanginginig, may malaking mantsa sa damit. Nakatayo sa harap ni Marcos. Pinindot ni Antonio ang unmute button para marinig ang usapan. Umalingaw-ngaw sa tahimik na penthouse ang boses ni Marcos.
May basurang kailangang ilabas. Natigilan si Antonio. Nakita niya sa screen ang lungkot at kahihiyan sa mukha ng binata. Ang binatang sumugal ng buhay at oportunidad para lang iligtas ang nanay niya. At narinig niya si Marcus na tinatawag itong basura. Dahan-dahang namula ang mukha ni Antonio. Ang kaba kanina ay napalitan ng isang apoy na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang galit ng isang anak, ang galit ng isang pinuno na nakakita ng kawalang katarungan sa sarili niyang bakuran. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tumingin ang secretary at ang security head sa kanya. Takot na takot gumalaw. Chairman, mahinang tawag ng secretary. Humarap si Antonio sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang nag-aalalang anak. Ito na ang mata ng agila na nagtayo ng imperyong ito. Cancel all my meetings, utos ni Antonio. Ang boses niya ay mababa, kalmado, pero matalim. Sir, sabi ko, i-cancel ang lahat. Naglakad si Antonio papunta sa kanyang private cabinet. Binuksan niya ito at kinuha ang isang lumang fountain pen. Luma na ito, tadtad ng gasgas, at hindi hamak na mas mura kaysa sa mga Montblanc na nakalatag sa mesa niya. Pero ito ang pinakamakapangyarihang sandata na hawak niya. Isinuksok niya ito sa bulsa ng kanyang coat. Bumaba tayo, sabi ni Antonio habang naglalakad palabas ng pinto ng mabilis. May kailangan akong turuan ng leksyon tungkol sa totoong halaga ng tao. Napakabilis ng paglitaw ng figura sa pintuan. Ang lahat, kasama si Marcus na halos matamaan na ang kamay, ay otomatikong napatigil. Si Antonio Teodoro, ang chairman, ang nagmamay-ari ng lahat. Nakatayo siya sa pintuan, nakasuot ng mamahaling barong Tagalog, ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagpapakita ng pagiging sopistikado. Ito ay tindig ng isang galit na hari. Ang mga guard na humahawak kay Nico ay agad na bumitaw, nag-salute at umatras ng 2 hakbang. Ang mga aplikante sa labas ay nagbulungan, may nagtatangkang sumilip. Si Marcus, na kanina lang ay nag-aakusa, ay biglang nanigas. Ang kanyang mukha, na punong-puno ng galit, ay mabilis na napalitan ng pagkabigla at takot. Si Chairman Teodoro? Sir, akala ko po ba nasa Manila Golf Club ko? Halos pabulol na tanong ni Marcus, sabay mabilis na inayos ang kanyang kurbata. Hindi sumagot si Antonio. Ang tingin niya ay hindi kay Marcus. Dumaan ang tingin niya kay Nico, na nakatayo pa rin sa gitna. Basang-basa at puno ng putik. Ngunit ngayon ay nakatingin din sa chairman ng may pagtataka. Pagkatapos, dumiretso si Antonio kay Marcus. Lumapit siya ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay nagpapabigat sa tensyon sa hangin. Marcus! Malamig na wika ni Antonio. Bakit mo hinahawakan ang aking bisita? Nalunok ni Marcus. Sir, hindi po siya bisita. Isa po siyang isang kaibigan, putol ni Antonio. Isang kaibigan na nag-alaga sa aking nanay kanina sa gitna ng unos habang ikaw ay nagtatago dito at nambabastos ng tao. Napakunot ang noo ni Marcus, naguguluhan. Nanay? Sir, ano pong sinasabi niyo? Hindi na sumagot si Antonio. Tinalikuran niya si Marcus, dumiretso sa labas ng opisina at bumaba sa elevator kasama ang 2 guard. Sir, saan po tayo pupunta? Tanong ng security head. Sa lobby, sagot ni Antonio. Gusto kong makita ng lahat kung sino ang totoong basura dito. Naiwang nakatayo si Marcus na parang estatwa. Sir, wag niyo po siyang paniniwalaan. Baliw na yan. Sigaw ni Marcus sa hangin, pero alam niyang walang sasakyan ang dadating para sumagip sa kanya. Pagbaba nila sa lobby, nagmamadali ang mga tao. May bulong-bulungan. Lahat ay nakatingin sa daan, patungo sa pwesto ng mga empleyadong nagtatrabaho doon. At doon, nakita ni Nico ang lahat. Sa may gilid, malapit sa fountain,
Nakaupo si Lola Ising. Hindi na siya nanginginig. May kumot na nakabalot sa kanya. At sa tabi niya, nakaluhod si Chairman Antonio Teodoro. Hinahalikan ang kamay ng matanda habang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Nanay, I'm sorry. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari to, sabi ni Antonio sa malinaw na Tagalog na naririnig ng lahat. Lumingon si Lola Ising. Ang mga mata niya ay medyo malinaw na ngayon. Tumingin siya kay Nico. Tinuro niya ang binatang basa at marumi. Yung bata, mahinang sabi ni Lola Ising. Siya ang angel ko. Naglakad si Antonio patungo kay Nico. Huminto siya sa harap ng binata. Tiningnan ni Antonio ang putik sa damit ni Nico, ang basang-basa nitong itsura, at ang mga matang puno ng pagod. Bata, simula ni Antonio, ang boses ay ngayon ay puno ng paggalang at pagpapakumbaba. Ikaw ang nagligtas sa nanay ko. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng awa na hindi kayang ibigay ng mga tao sa mundong ito. Bahagyang yumuko si Antonio kay Nico. Ako si Antonio Teodoro, at sa harap ng lahat, gusto kong magpasalamat sa iyo. Kinagat ni Nico ang kanyang labi. Hindi siya makapaniwala. Ito ba ay panaginip? Ang taong nagbigay daan sa kanya kanina, ang kanyang nagliligtas, ay siya palang pinuno ng kumpanya na ito. At ang matandang tinulungan niya, ang pulubi na tinawag na rason para itapon siya, ay ang ina ng pinakamakapangyarihang tao sa lugar na yon, si Marcus. Ang pagmamataas niya, ang kanyang pagiging elite, lahat iyon ay biglang nawalan ng saysay. Bumalik si Antonio Teodoro sa itaas ng hagdanan ng lobby, naglalakad ng dahan-dahan patungo kay Marcus na ngayon ay papalabas na ng opisina, mukhang desperado. Ang buong staff ng HR at ang mga aplikante ay nakasunod sa kanila, tahimik, naghihintay sa hatol. Nang makita ni Marcus si Antonio, agad siyang nagmamadali. Ang mga paa ay halos lumutang sa sahig dahil sa takot. Chairman, Sir, mali po. Sigurado akong may nag-setup nito. Ang lalaking yan po. Hindi siya karapat-dapat sa kumpanya. Nagmamakaawa si Marcus. Ang boses ay humihikbi na. Ngunit hindi na nakinig si Antonio. Direkta siyang humarap sa mga security guard na kasama niya. Mr. Reyes, utos ni Antonio sa security head, ay revoke ang lahat ng access ni Marcus Teodoro sa kumpanya. Kumuha kayo ng 2 gwardiya at ihatid siya sa kanyang opisina. I-supervise niyo siyang kunin ang personal niyang gamit. Pagkatapos, i-escort palabas ng building. Huwag na siyang pababalikin pa. Nagsimulang manginig si Marcus. Chairman, please. Trabaho ko yan. 3 taon ko nang binuo yan. Si Lola Ising, hindi ko naman alam na... Alam mo ba kung sino ang binastos mo, Marcus? Tanong ni Antonio. Hindi siya sumisigaw, pero mas mabisa ang boses niya kaysa sigaw. Siya ang nanay ko, ang babaeng nagtapon ng lahat ng kinita niya para makapagpadala sa akin sa kolehiyo, ang babaeng nagturo sa akin ng kahulugan ng pagiging tao. Tinitigan ni Antonio ang dating HR director. Nakalimutan mo ang pinanggalingan mo, Marcus. Nakalimutan mo na ang halaga ng pagpapakumbaba. Ang trabaho mo ay hanapin ang magaling at may pag-asa. Pero ang ginawa mo, hinusgahan mo ang tao base sa putik sa sapatos. Lahat ng pera mo, ang posisyon mo, ang kasuotan mo. Lahat yan ay dahil sa awa ng isang taong mas marangal pa sa'yo kahit na walang-wala siya. Sigaw ni Antonio. Ang huling salita ay parang palaso na tumama kay Marcus. Bumagsak siya sa sahig, humahagulgol. Please, sir, patawarin niyo na ako. Aalis na ako. Hindi ko na uulitin. Masyado nang huli, sagot ni Antonio. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magugutom. Sa labas niyan, may mga lansangan na sigurado akong mas tatanggap sa'yo kaysa sa kumpanya ko. Iniwan ni Antonio si Marcus sa gitna ng mga security guard na ngayon ay nagmamadaling kinuha ang mga gamit ng dating HR director. Nakahinga ng maluwag si Nico, hindi dahil sa pagkawala ng banta,
kundi dahil sa biglaang pag-agos ng luha na matagal na niyang pinigilan. Nilapitan siya ni Antonio. "Patawad sa ginawa ng empleyado ko sa iyo, Nico," sabi ni Antonio. "Hindi mo karapat-dapat ang ganoong pagtrato." Nagsalita si Nico, pero halos hindi na niya marinig ang sarili niyang boses. "Sir, hindi ko po inasahan." Hindi na naghintay si Antonio. Kinuha niya ang lumang fountain pen mula sa kanyang bulsa, ang gintong pluma. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Nico. "Nang bata ako, nang wala pa akong pera, ang tanging pag-aari ko ay ito. Isang murang ballpen na binili ko sa isang tindahan sa tabi ng kalsada. Ito ang ginamit ko para isulat ang unang business plan ko sa tabi ng nanay ko habang kumakain kami ng tinapay." Inabot ni Antonio ang panulat kay Nico. "Nang iniligtas mo ang nanay ko, nakita ko ang sarili ko noon sa'yo. May sipag, may determinasyon, pero lalo sa lahat, may puso." Hinawakan ni Nico ang pen. Malamig, pero may bigat. Tila may kuryente itong dumaloy sa kanyang katawan. Ang totoong kapangyarihan, Nico, ay hindi nasa itaas, nasa loob. Ito ang nagpapatunay na mas importante ang kung sino ka kaysa sa kung ano ang dala mo. "Ngayon, ipinapangako ko sa iyo," patuloy ni Antonio, "ang trabaho mo ay hindi na sa accounting, hindi na sa paglilinis." Tumango si Antonio sa kanyang sekretary na nakatayo sa tabi. "Mula ngayon, ikaw ang magiging AR, AD to the representative ko. Ikaw ang magiging kanang kamay ko. Ikaw ang magiging mata ko sa mga taong may puso. Ang sweldo mo," dugtong ni Antonio, "ay doble ng iniaalok namin sa iyo kanina. At kasama dyan ang isang premium health insurance para sa nanay mo." "Sir," nag-init ang mga mata ni Nico. Hindi na siya nakapagsalita. "At ito," sabi ni Antonio, sabay turo sa basurahan kung saan nakatapon ang resume. "Huwag kang mag-alala sa papel na yon. Ang totoong resume mo ay ang kagandahang loob na ipinakita mo sa baha kanina." Naramdaman ni Nico ang init na hindi galing sa sikat ng araw, kundi sa biglaang pagdaloy ng pag-asa sa kanyang sistema. Ang luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa kahihiyan, kundi sa matinding pasasalamat. Yumuko si Nico, hindi para magpakumbaba, kundi para ipakita ang kanyang paggalang sa taong nagbigay sa kanya ng karangalan. "Chairman Teodoro, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Maraming salamat po." Ngumiti si Antonio, isang ngiti na nagbigay ng kapanatagan. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi para makipagkamay, kundi para tapikin ng mahina ang balikat ni Nico. "Huwag kang magpasalamat sa akin, Nico. Magpasalamat ka sa sarili mo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng rason para maniwala pa sa mga tao. Kailangan ko ng mga taong may paninindigan at nakita ko yon sa iyo sa gitna ng baha." Mabilis na inasikaso ng sekretary ni Antonio ang papeles. Tumawag siya ng 2 empleyado para tulungan si Nico na maglinis ng gamit. "Ang mga gamit mo," sabi ni Antonio, "ay aalagaan ng kumpanya. Ipadadala namin sa isang professional na cleaner. Huwag kang mag-alala sa suot mo. May ipapahiram kami sa iyo para sa mga susunod na araw hanggat hindi mo pa nakukuha ang bonus mo." Naramdaman ni Nico na parang may mabigat na tinanggal sa kanyang likod. Ang bigat ng utang, ang bigat ng panghuhusga, ang bigat ng pagiging mahirap, lahat ay tila naglalaho sa isang iglap. Bumalik si Antonio sa lobby kung saan naghihintay si Lola Ising. Niyakap niya ang ina at sa pagkakataong ito, hindi na nagtago ang mga mata ni Antonio sa kanyang pagmamahal. "Tara na po, nanay. Uuwi na tayo," mahinang sabi niya. Bago sumakay sa mamahaling kotse na naghihintay, humarap ulit si Antonio kay Nico. "Nico, gusto kong makita mo ang nanay mo. Sabihin mo sa kanya na may kaibigan na siya ngayon sa Teodoro Group. Siguraduhin mong
makapagpahinga siya ng maayos. Tumango si Nico. Opo, sir. Maraming salamat. Sumakay si Antonio at ang kanyang ina sa kotse. Pagkaalis nila, tumahimik muli ang lobby, ngunit iba na ang dating nito kay Nico. Hindi na ito nakakatakot, kundi isang lugar ng pagkakataon. Kasama ang isang matandang babae, inalalayan siya ng mga empleyado patungo sa isang pribadong van na naghihintay para ihatid siya sa bahay niya. Nang makaupo siya sa sasakyan, lumingon siya sa kanyang briefcase na ngayon ay tuyo na. Ang kanyang ID at mga diploma ay ligtas. Hinawakan niya ang fountain pen na ibinigay ni Antonio. Ang gintong pluma. Ito ay hindi isang regalo, kundi isang pananagutan. Pananagutan na panatilihin ang integridad. Mabilis silang dumating sa kanilang lumang bahay. Ang bubong na may butas ay hindi na nagpapakita ng ulan dahil naayos na ito ng mga tauhan ni Antonio habang wala sila. Pumasok si Nico. Ang kanyang nanay Lita ay nakaupo na sa kanyang kama. Ang mukha ay payapa. Nay, tawag ni Nico. Anak, sagot ng ina. Ang boses ay mas matatag na. May dala kang kape? Hindi na kailangang magpaliwanag. Alam ng ina niya ang lahat. Niyakap ni Nico ang ina niya ng mahigpit. Huminga siya ng malalim. Amoy ng bahay. Amoy ng pamilya. Humingi siya ng papel at isinulat ang kanyang pangalan gamit ang bagong gintong pluma. Nico de la Cruz. Hindi ang ganda ng sulat ang mahalaga. Hindi ang mahal ng panulat. Ang mahalaga ay ang katotohanan na sa gitna ng pinakamalaking pagsubok, pinili niya ang tama. At ang tama, kahit na laging pinipilit na itago, sa ilalim ng putik ay laging makikita ng mga matang karapat-dapat. Tumingin si Nico sa labas ng bintana. Ang araw ay sumikat na. Ang baha ay humupa na. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-aalala sa kung ano ang isusuot niya bukas dahil alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa damit kundi sa katibayan ng kanyang puso.